Kumusta? Ngayon, may pag-uusapan tayong isang mahalagang kaso galing Korte Suprema. Ito yung People of the Philippines versus Annie Francie Nunez Y. Adolfo. Ang GR number nito ay 263706 at yung desisyon lumabas noon lang August 14, 2023. Ang malaking tanong dito, paano ba pinoprotektahan ng ating batas, lalo na ng Korte Suprema, ang mga menor de edad, lalo na sa mga kaso ng human trafficking na nakatago sa parang inosenteng alok lang, tulad nitong kaso, photoshoot daw. Oo, napaka-timely niyan. At ang goal natin ngayon, 'di ba, ay himayin talaga mula sa kung ano yung nangyari, anong sabi ng mga korte sa baba hanggang sa Korte Suprema, tapos ano ba talagang ibig sabihin nito para sa proteksyon ng ating mga kabataan laban sa trafficking. Okay, game. Simulan natin sa sa mga paratang. Si Annie Francie Nunez, ginagamit din daw niya yung alias na Faith. Kinasuhan siya ng qualified trafficking. So, bakit nga ba qualified? Kasi dalawa yung dahilan. Una, large scale siya kasi 3 yung biktima. At pangalawa, ito yung mas mabigat, lahat sila menor de edad. May 2 15 years old tapos isa 16 years old. Grabe. At ang allegation mismo, ni-recruit daw niya yung 3 dalagita para sa, prostitution o sexual exploitation na may bayad daw galing sa isang Amerikanong customer. Tama, at based sa testimonya ng prosekusyon, lalo na nung isa sa mga biktima, tinago natin sa pangalang AA263706 para sa proteksyon niya, tsaka yung mga pulis galing RATTF, ito yung Regional Anti-Human Trafficking Task Force. Okay. Nagsimula raw lahat sa isang tip galing sa isang American informant. So, nagplano sila ng entrapment. Entrapment operation. Saan to nangyari? Sa isang hotel sa Cebu City. Tapos etong si PO1 Lanes, nagpanggap siyang driver ng Amerikano. Siya yung nakipagkita kay Nunez tsaka doon sa 3 bata. Okay. So anong nangyari doon sa pagkikita? Eto na yung pinaka-critical. Nasa loob daw sila ng comfort room ng hotel. Tinanong daw ni PO1 Lanes si Nunez, diretsahan, na para saan ba yung PHP 10,000 kada babae. At anong sagot? Ang sabi daw ni Nunez, ayon sa record, makipag-sex Jude magyot, sir. Ibig sabihin, makikipagtalik talaga, sir. Tapos dinagdag pa raw niya, mga underage pa in town na oy, mga 15, 16. Sa Tagalog, mga menor de edad pa yan, mga 15, 16. Wow. So, klaro yung sinabi niya base sa testimonya. Oo. Pagkatapos nun, inaabot na ni PO1 Lanes yung PHP 30,000 na marked money. Tinanggap naman daw ni Nunez, binilang pangaraw . At yun na, nagbigay na ng signal si PO1 Lanes para arestuhin siya. Pero, syempre may depensa si Nunez, di ba? Ano naman yung side niya? Meron. Ang sabi niya, inimbitahan lang daw siya nung isa sa mga biktima, si AA263706, para daw sumama sa isang photoshoot sa hotel. Meron daw nag-aayos na Attorney Jojo. Photoshoot pa rin yung kwento niya? Oo. Tapos nagulat na lang daw siya nung binigyan siya ng pera ni PO1 Lanes kasi hindi naman daw siya yung nag-arrange nung pictorial. Wala daw siyang alam na para pala sa sex yun. Yun ang depensa niya. Okay. Pero, anong naging desisyon ng mga korte? Pinaniwalaan ba siya? Hindi Mula Regional Trial Court, tapos umangkyat sa Court of Appeals hanggang sa Korte Suprema, hindi siya pinaniwalaan. Tiningnan kasi nila yung kabuuan ng ebidensya, no? Mas matibay daw talaga yung testimonya ng biktima, si AA263706. Tapos sinuportahan pa ng mga pulis na nandoon mismo sa operasyon. Tapos, umamin din naman siya na nandoon siya at tumanggap ng pera, kahit iba yung dahilan niya. Exactly. Importante rin yun. Kasi inamin niya yung presensya niya doon kasama yung mga bata, tsaka yung pagtanggap ng pera. Kaya mas binigyan ng timbang yung positibong testimonyo laban sa pagtanggi lang niya. Parang mas may bigat yung may nakita at narinig. So napatunayan bahalaat nung elemento ng krimen yung sa qualified trafficking?
Oo, ayon sa Korte Suprema, kumpleto raw. Una, yung pag-recruit ni Nunez sa 3 biktima, napatunayan. Pangalawa, yung pagiging menor de edad nila. Malinaw daw sa mga birth certificate. Pangatlo, yung layunin talaga. Kahit ginamit yung photoshoot na dahilan, ang tunay na layunin daw ay para sa prostitution o sexual exploitation. At pang-apat yung pagiging qualified nung trafficking. Kasi nga, menor de edad yung mga biktima, tsaka large scale dahil 3 sila. At binigyan diin din yung issue ng consent, di ba? Na kahit sabihin nating pumayag yung bata, Oo. Mahalaga yan. Sinabi ng Korte Suprema na sa kaso ng trafficking ng menor de edad, yung consent o pagpayag nila, hindi yan valid, hindi yan depensa. Kasi ang batas mismo, yung Republic Act 9208, nagsasabi na ang isang menor de edad ay hindi makakapagbigay ng legal na consent para sa sarili niyang exploitation. Sila mismo yung pinoprotektahan ng batas. malinaw na malinaw yon. So, ano na yung final na hatol kay Nunez? Kinumpirma ng Korte Suprema yung hatol ng mga naunang korte, life imprisonment, habang buhay na pagkakakulong, at may multa pa siyang PHP 2 million pesos. Grabe! Bukod pa dul sa damages. Oo, meron pang moral damages at exemplary damages para sa bawat isang biktima. Yung moral damages para sa hirap ng damdamin, yung trauma. Yung exemplary damages naman parang parusa para hindi natularan pa ng iba. Isang napakabigat na mensahe talaga mula sa korte. Na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa human trafficking, lalo na kapag bata ang biktima. Para sa iyo na nakikinig, ito yung patunay kung gaano kahigpit ang batas natin para protektahan ang kabataan. At bilang pangwakas siguro may iwan natin sa mga tagapakinig na tanong, higit pa doon sa legal na aspeto, ano kaya yung mga mas malalalim na issue sa lipunan natin dito? Halimbawa, yung mga kondisyon ba tulad ng kahirapan? O kaya kawalan ng oportunidad, edukasyon? Ano yung mga factors na nagiging sanhi kung bakit yung mga bata nagiging vulnerable sila? Bakit sila madaling ma-recruit o malinlang sa ganitong sitwasyon? Napakahalagang tanong niyan na dapat nating pag-isipan. Siguro sa susunod, pwede pa natin niyang palalimin. Hanggang sa muli nating paghimay at pagtalakay.